Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you for your support. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo, we have the energy of honeybee. Sabi dito, let compassion and forgiveness be your top priority in this situation. Ayan. So, po pwede na meron ditong sitwasyon wherein siguro merong mga tao na nangangailangan ng inyong tulong. Maaring merong mga tao dito nakakatok sa napaka bait mong puso, no? At nangangailangan ng tulong, suporta in any shape or form, no? So, pwedeng ganon. At baka meron dito mag-apologize sa inyo, Aries, no? Posible na meron dito magsusorry sa inyo, no? So, it's not easy, no, to forgive, but ayun ang hingi sa inyo. Let compassion and forgiveness be your top priority sa sitwasyon na to para na rin na makatulong na din sa inyo na mas maging magaan na din ang inyong pakiramdam. Maging magaan na din yung ninyo, maging magaan na rin yung dalahin ninyo sa inyong dibdib kung makapagpatawad na kayo, parang in a sense binibigyan nyo na rin ng pagkakataon ng sarili mo na magkaroon kayo ng peace, magkaroon kayo ng tranquility, diba? At maaalis na yung bigat sa inyong dibdib. So, your next message is reconsider. Okay? Kung meron kayong mga siguro desisyon, no, na parang handa na kayong i-roll out ng desisyon ninyo, siguro wag muna, hintay muna, no? Isipin ninyong mabuti muna, balikan ninyo, kumbaga, i-re-evaluate ninyong muli yung naging decision ninyo kasi baka may mga bagay, no, na kailangan pa kayong i-reconsider, may mga bagay na maaring nakaligtaan ninyo, so kaya pag-isipan ninyong muli, no, at baka meron kayong makita or maalala na makakatulong pa, na pwede pa ninyong maisingit, no, or mas maging maayos pa ang inyong decision, and you can kumbaga integrate, no, something para na mas maging maganda ang inyong sitwasyon. Okay? So, I would like also to say thank you, no, sa lahat ng mga nag-subscribe na sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat, no, sa hindi nag-i-skip ng ads po sa inyo. Maraming salamat for doing that. At saka sa mga nag-send ng super thanks, maraming salamat po sa inyong donasyon. So, yung first card po ninyo dito sa tarot is Ten of Earth, which is really, really beautiful. Kasi, this signifies a happy family life. Masaya ang pamilya, maganda ang samahan, maganda yung meron kayong harmonious relationship, no, yung relasyon ninyo sa bawat isa, yung pakikisama ninyo sa bawat isa maganda, merong contentment kayo dito, meron kayong happiness, no, masaya kasi kung ano man yung kailangan ninyo at kung ano man yung siguro wants ninyo, no, napoprovide mo na para sa kanila, nabibigay mo na, no, kung ano man yung mga ikakasaya nila, kaya masaya, maganda yung financial status ninyo, maaring establish na din yung inyong financial security and stability, maaring na secure nyo na yung financial future ninyo, no? Kaya napakaganda na ng estado ninyo siguro sa buhay. And your next message is lovers. Ayan. So, napakaganda rin ito, lalo-lalo na pagdating sa inyong romantic relationships, no? Kasi baka dito merong mas stronger na relationship ang pwedeng mabuo, no? Mas lalo kayong magiging closer, mas magiging passionate, mas magiging matibay, no, harmonious, masaya ang inyong love relationship, no. Pwede rin na mayroon kayong mga ang tawag dito decisions, maaring decisions na related sa inyong relationships na pwedeng gawin or pag-usapan, no, between the two of you. So, good luck po. Three of Water, celebration ito, no? Merong kasalan, merong graduation, merong birth announcement, siguro meron din ditong mga tawag dito, merong mga
gender reveal, no, ng mga pa-party, may mga okasyon ganyan, siguro na maaaring pupuntahan kayo or baka kayo ang mag-host ng mga okasyon na to. So, have fun, okay? Deserve nyo naman na maging masaya, deserve nyo naman na makasama ang mga kaibigan at kapamilya, kaya enjoy it, okay? So, renew one, review and evaluate, no? Kasi nga, kailangan siguro ninyo na balikan muna ang mga sitwasyon sa buhay ninyo. Tignan ninyo maigi saan kayo nanggagaling, anong pinaghuhugutan ninyo. And maybe there are things that you need to reconsider. Maybe there are things that you need to change. Maybe there are things na makikita dito na kailangan ng improvement, no? Kailangan ng adjustment, yung ganon. Kaya, po pwede rin na meron kayo ritong makikita na pagkakataon na kailangan na ninyong ibahin na ang direksyon na tinatahak ninyo sa buhay. So, maraming realizations dito ang pwedeng mag-come up with you, Aries. Kaya, mas maganda talaga na magbigay kayo ngayon ng pagkakataon sa sarili ninyo para makapagnilay-nilay. Now, renew yourself, okay? Review your life. So, we have Magician. Handa ka na, no? Handa ka na mag-take action sa kung ano man ang mga pangarap ninyo, ano man ang mga goals na sinet ninyo for yourself na gusto ninyong makuha ngayon, no? Opportunities are there, possibilities are there, at makikita mo yan. I-take advantage mo na yan, nakikita mo na nandito na mga pagkakataon, mga bagay na pwedeng makasuporta sa'yo para dito sa pagtupad mo or pagsisimula, no, sa pagtupad ng inyong mga pangarap, nandito na. Kaya kailangan mo nang mag-take action, no? Magdedesisyon ng iba sa inyo na you're going to get on your feet, no? At unti-unti patungo ka na doon sa pagsisikap, no? Pagte-take action para marating mo na or masimulan mo na ang pag-manifest na kung ano man ang mga bagay na minimithi ninyo sa buhay. With the 7 of Fire, ayan, so, sabi dito, defend your beliefs and decisions, no? Stand your ground, choose your battles wisely. Kasi hindi lahat ng sa lahat ng pagkakataon na merong kumukontra sa atin, na merong umaaway sa atin, kailangan nating harapin, or kailangan nating labanan. Sometimes, there are battles na kailangan na lang natin dedmahin. Sometimes, may mga laban sa buhay na kailangan na lang natin na iwasan, no, for our sanity, for our peace, for our tranquility. Kasi kung ito naman ay negative, no, yung maidudulot nito sa atin, 'di ba? Kung hindi ito worth our time, energy and effort, bakit mo pa pagkakagastusan ng panahon, 'di ba? Bakit pa i-stressin mo ang sarili mo kung wala namang kakwenta-kwentan harapin, 'di ba? So, dead man na lang as much as possible kung may mga ganong may mga ganong pagkakataon. Choose your battles. Tignan ninyo, no? Use your own judgment and discernment sa inyong mga sitwasyon at pakinggan ninyo yung inyong intuition, no? Your intuition will always guide you kung ano ang dapat ninyong gawin. Kung kailangan ninyong harapin, kailangan ninyong depensahan ang sarili ninyo, then do so. Otherwise, kung hindi talaga necessary, ay deadmahin mo na lang. Bahala sila, 'di ba? So, God bless you. Thank you for watching Love and Light. Namaste.